Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isa na namang post sa social media ni retired General Romeo B. Pukis. Binabantayan ko palagi ang kanyang mga post dahil malaman, maminsahe. Okay, itong post niyang ito, ang pamagat niya is, "Huwag umangal, 1 kilong bigas ka lang." Tungkol ito, reklamo niya sa mga politiko. Sabi niya, ano kaya kung itali natin sila sa poste na, itali natin sila sa poste kung bagyo para tamaan ng kidlat. Okay, so huwag umangal, 1 kilong bigas ka lang. Sabi niya, hindi ko maintindihan ang mga Pilipino. Mababait at pasensyoso lang ba talaga sila o mga tanga at hangal? Maraming nagugutom, nagkakasakit at dumadanas ng sakuna. Yan, katatapos lang yung Bagyo Christine, hindi pa nakabangon ang mga biktima ng sakuna. Walang tulong maski na binabaha. Nasira ang mga pananim at ari-arian at namatayan. Ang mga binotong leader na dapat magserbisyo sa mga taong bayan, walang maitulong kasi kinurakot na nila ang mga perang galing sa mga mamamayan na dapat para rin sa bayan. Harap-harapan ang mga pinapakitang mga kayamanan, mga magagarang sakyanan, mga mamahaling alahas at iba pang karangyaan na alam naman na lahat na galing sa nakaw. Grabe. Ito na yung sa social media post, yung mga kongresista na grabe ang mga suot-suot nila. Mag-attend sa mga congressional hearings. Ito ang katotohanan. Maski sobrang hirap ng buhay at tuluyang pinapahirapan, hindi umaangal ang mga taong bayan. Ito ang mabigat. Mabigyan lang ng 1 kilong bigas at 2 dilata tuwing bagyo at 1,000 piso kada eleksyon, iboboto at pananalunin muli ang mga loko-loko, pero mapagkunwaring mababait na mga politiko. Agree ba kayo dito sa sinasabi ni General Pukis? Ako, yung pamimili ng boto, grabe. Naranasan ko nung May 2022 na eleksyon. Kung saan ako botante, nako. Pinadalhan ako ng pera. Tig 600 kaming mag-asawa. Hindi namin tinanggap. Ano kami? Worth 600 pesos. Ganon. Binebenta na lang po. Ang mga tao naman, tinatanggap. So ito, mga tao ba mababait, pasensyoso o mga hangal? Ito. Subukan naman kayang umangal. Yan. Panawagan na ito eh. Subukan naman kayang umangal at maging matapang ang mga palagi na lang inaapi at pinagsasamantalahan na mga taong bayan. Panagutin ang mga sakim at mapang-abusong mga politikong iyan. Itali kaya sila, ito na yung sinasabi ko, itali kaya sila sa poste kung bagyo para tamaan ng kidlat o di kaya lonorin sila sa baha. Nako po. So, reality, itong sinasabi ni General Pukis. By the way, ang background ni General Pukis,
Air Wing Division Commander siya ng Philippine Air Force, 2-star General, retired, class 81, I think. Yes. At isa sa mga malakas na nangampanya kay candidate BBM noong 2022 na eleksyon. Siya yung nag-facilitate na ang mga more than 100 retired generals, PMAers karamihan, ay nagmanifesto declaring their support to then candidate Bongbong Marcos Jr. Isa ako sa pumirma yung manifesto na yon, na believing na bayan babangon muli. Kaya lang, alas mag 3 years na, ito, wala na tayong magawa. Nandyan na nabudol pala tayo. Kaya, nakakapanghinayang. So, panawagan sa mga Pilipino na huwag naman masyadong pasensyoso. Basta ang mensahe nito, huwag kang umangal So, wag tayong makontento na lang yung binigyan ka ng ayuda, binigyan ka ng pera, pasalamat ka na, meron ngang video na napanood dyan sa Bicol. Binisita ng Pangulo, yung mga tao. So, nandun ang Pangulo. Mamaya, ang isang kongresista, nung sabi niya, pasalamatan niyo ang Pangulo dahil binisita kayo. Ano ba yan? Ang mga biktima pa ng baha, ang may utang na loob ng Pangulo. Trabaho ng Pangulo yun. Kaya lang, nakakapanghinayang dahil ang Pangulo natin, nagtatanong, what can we do? What shall we do? We can do nothing about it. Tapos, kudkud sa ulo, tapos sabi pa niya na there's a problem on budgeting. Yung pala, halos maubos na ang pera sa kakabigay ng ayuda. Problema na ang ipamigay na ayuda sa mga nangangailangan. Yun. Itong mga sakuna ng baha na ito, hindi natin ma-predict, sila ang dapat paghandaan. Ang problema, ang daming ayuda, ang binibigyan kung sino-sino na lang dyan, mga pang pinupolitika pa. Nagagamit sa politika. Okay, so, balik tayo kay General Pukis, Salamat sir sa mga post mo na ito. May isa pang retired general na nag-post. Hindi ko na lang mabanggit ang kanyang pangalan, dahil gusto niya, low-key lang siya. Ang kanyang post naman ganito. PRRD restored the image of the Marcos family. And then sa baba, nandun yung litrato ni PRRD, restored. Sa baba, litrato ni PBBM. But, Marcos family is destroying the image of the Dutertes. And then sabi niya, you have to answer me yes or no, or else I will cite you in contempt. Medyo may pagka-joke. So, maraming sumagot. Anong sagot doon sa kanyang post? Yes. Marami ang naniniwala na si Pangulong Duterte ang tumulong para makabangon mula sa pagkalugmok itong mga Marcoses. Kasi hindi mananalo ang isang kandidatong Bongbong Marcos pag hindi nakipag-tie up kay then Mayor Inday Sara. Yan po ang katotohanan. Kasi kami, aming pamilya, Ilocano kami, kaya lang kung natuloy si then Mayor Sara na kumandidatong presidente, Sara Duterte kami. Bakit kami bumoto kay Marcos? Dahil katandem niya si VP Inday Sara.
Kaya, doon sa post ng retired general na ito, anong answer ko? Yes. Para hindi ako ma-cite in contempt. Ang mga Duterte, ginawa nila ang lahat para ibangon ang image, credibility ng mga Marcos. Ngayon, na nakabangon ng mga Marcos, walang utang na loob, sila na sinisira nila ang mga Duterte. So, salamat General Poki Sir. Sana maraming makarinig sa iyong post na huwag umangal, isang kilong bigas ka lang. Sana darating ang panahon ng mga politiko ay may maglakas loob na itali sila sa poste ng kuryente ko tuwing bagyo para bahala na sila kung anong gagawin sa buhay.